Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Critics Promotions. Ang ating konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linggong ito ay hinggil sa issue ng Quadcom investigation suspect admit former President Duterte killings of Chinese drug lords in Davao Prison or Davao Colony. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linggong ito ay hinggil sa issue ng Quadcom investigation suspect admit former President Duterte ordered the killings of Chinese drug lord in Davao Prison. Sa ating nakalap na impormasyon sa pagbabalita ay ang latest investigation sa Kongreso ng Quadcom ay umami na ang ilang suspect sa pagpatay sa tatlong Chinese drug lord sa Davao Penal Colony o prison. Sangkot ang tatlong PNP police colonel at inmates na siyang pumatay sa nasabing mga Chinese. So ito yung ating tanong yung topic mula doon sa investigation ng Quadcom hinggil doon sa EGK na nangyayari doon sa panahon ng drug war ni Pangulong Duterte. At ayon sa ating investigasyon ay tila may pag-amin na pagpapahayag dito sa mga kernel na naimbestigahan na tila si Pangulong Duterte ang tinutukoy na siya nag-order ng killing. So tinatutuhan di umano ni Colonel Padilla ang paratang ni alias Tata na hitman dito ang pag-uusap nila ng dating Presidente Duterte at binati sila sa pagpatay sa nasabing mga Chinese drug lords. Narinig di umano ito ni alias Tata kausap ni Colonel Padilla. So yan, bali di umano yung alias Tata na inmates na siyang pumatay dun sa kapwa niya inmates na tatlong drug lord na Chinese. Narinig niya yung usapan ng Colonel Padilla at ni President Duterte na tinawagan nito. Magkasama sila, papunta sila doon sa parang investigation room yata yun matapos niyang kapatay. Tapos binati yung kernel. So ngayon maliban yan ay may dalawa pang kernel pa ang sangkot sa na nakipag-usap sa kanya upang patayin ito tatlong Chinese. So maliban dun sa pagbati na yun ni Pangulong Duterte, yung kernel pa nila kausap yung dalawang kernel pa na di umano siya ang siya yung nakipag-usap para patayin itong yung tatlong Chinese drug lord. So ngayon ang Critics Promotions at People's Anti-Crime Promotion ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang katao. Sa isyong ito ng di umano ay pag-amin ni PNP Colonel Padilla at mga hitman na ito ay utos di umano ni dating Pangulong Duterte. Sa kanilang pagtutugma, ang mga salaysay ay pag-ibayuhin pa ng mga pag-ibayuhin pa ang mga ng ating Quadcom ang pagkalap ng ebidensya at ang admission nito mga kernel sa pagpatay. So yun. So bali dito sa sinasabi na pagbabalita na doon sa Quadcom na umamin na yung pag-amin ni Colonel Padilla at nung hitman na di umano may nagkausap binati si Colonel Padilla ni Pangulong Duterte ay pagbibigyuhin pa ng ating Quadcom yung kanilang investigation at paghahanap ng ebidensya sapagkat na yung kaso kung ganun lang yung ebidensya nila na parang binati lang silang ganun. So wala naman nagsasabi doon na narinig niya iniutos ni Pangulong Duterte pa. Walang sinasabi yata yung sila na
siya nag-utos na gawin yon. Ngayon, nasa paihag nitong dalawang Colonel Garma at Colonel Tan ang siyang magpapatotoo na utos ni dating Pangulong Duterte. Yan, kung saan plano nitong patayin lamang ang tatlong Chinese coordinating to Colonel Padilla. Subalit, dapat malaman kung inalam ni Colonel Padilla kung sino ang nag-utos at hindi ang basihan ay ang pag-coordinate lamang ni Pangulong Duterte sa kanya. So, ayan. So, ang magpapatunay ay yung hindi pahayag ni Colonel Padilla, kundi nitong Garma at Tan na siyang nagsasabi kausap ni Padilla na gusto nila patayin si yung tatlong Chinese. Ngayon, sino yung nag-utos dun sa dalawang Colonel para patayin yung tatlong Chinese at makipag-coordinate siya dito sa Colonel Padilla at makisa dun sa pagpatay na sinasabi. Ngayon, nagkaroon na ng linaw ang investigation ng ating Quantum at PO, mapatunayan nila ang tunay na katotohanan. So, paaminin nila yung dalawa, yung Colonel Garma at Tan, kung sino yung nag-uutos sa kanila para patayin yung tatlong Chinese. Para malaman kung si Pangulong Duterte nga nag-uutos sa kanila para patayin. Kasi kung binati lang, hindi naman pag-uutos yun, pagbati yun. So ngayon, hindi dito pagbati, maaaring may ibang motibo. Diba? Kaya binati o ano ng kanyang pagkaalam doon sa ganong klase ng pangyayari. So sa issue naman ni former Mayor Alice Go ay nasa investigation ngayon ang pag-alam ng pagtakas niya sa bansa at papanagutin sila. So tumakas nga ba siya at anong ugnayan talaga niya sa Pogo sa Banban Tarlac? Kung ini-operate ng sindikato ang nasa Pogo, sa disguise ng korporasyon ay sinong foreign owner o incorporator ang papanagutin ng pamahalaan dyan sa human trafficking at kung ano-ano ganyan yan. Sino ba talaga yung counterpart niya na may-ari niyan at ano ang ugnayan niya dyan at dun sa Pogo mismo ni Alice Go, tumbakas nga ba talaga siya. So yun, ginigil siya ngayon na siya di umano ay tumakas, yun dun sa kanyang pag-alis ng bansa. So tinuturing nyo na pagtakas at nahanap kung sino yung kasangkot para makalabas siya sa bansa. Muli, ang mga tarungan Diyos ay gabayan ang pamahalaan at investigate fairly at malinis ang tatas ng kaso nito at mapatunayan may sala o wala. So yun. So sana doon sa gabayan ng ating mga Panginoon Diyos itong kasong itong kinaharap ng Pogo at itong Mayor Go, may kasalanan siya o wala at mapanagot ito maaaring magawa ng illegal dito sa Pogo na ito. At doon sa drug war na yon, kung sino nga ba talaga ano nga ba talaga ang kaugnayan ni Pangulong, kung ano nga ba talaga ang status ni Pangulong Duterte dito sa mga drug war killings na sinasabi na state and non-state killings na mga ito ba ay pag-utos niya o sino ba ang nag-utos niya, ganun. Na kung saan base kasi noon ang sinasabi nila noon ay ito ay nagkaroon ng away yung mga sindikato ng droga, patayan sila. So yun yung naging dahilan kaya marami yung pinapatay ng mga drug pushers. So maaaring pinapatay nila yung magkakanta sa kanilang mga drug lord. Kaya ayun, tinodas. So maaaring ganoon, pero sana maimbestigahan ng lubusyan ng Quadcom kung sino man talagang ulo ng kung ano ba nga talaga nangyayari sa mga pagpapaslang na yan, kung itong mga ba inutos ni Pangulong Duterte yan. At sila ay makatulong na bigyan ng mustisya yung lahat ng mga pinatay, mapanagot yung mga pumatay at nag-utos yan. So muli, maliwanagan naman na Santa Maria ang sambayan ng Pilipino, mula pamahalan at mamayang Pilipino, yung pamahalaan, mamahalang mabuti, matuwid, patas na mustisya, tagulin yung karapan ng mga tao. Iwasan yung karahasan, pang-abuso, korupsyon at katiwalian. Pagkos ay mamahalan ng mabuti. Yung mamamayan, iwasan yung paglabag sa pamahalaan, paggawa ng krimen at tumulong sa pagpapaunlad. Kung mayroon hinaing, mayroon tayong karapat na para magdalo. Ngayon ay
Kung sa gayon ay iiral yung kapayapaan at kasaganaan at tayo ay higit na makapanambalataya sa Diyos ng matuwid at makapamumuhay tayo ng maayos. Magandang hapon sa inyo lahat. Sana nakapagsabaw sa naman ang Critics Promotions ng konstruktibong kritisismo, opinion, komentaryo at konsultasyon sa inyo. Magandang hapon sa inyo lahat. God bless you all. Okay ba? Hmm?